sa desisyon ko. Ano mo sa akin kung mali ba yung ginawa mo? Wala kang duda? Yung ibig sabihin, pinakatanong ko po ba, sorry po, ang pinakatanong ko po ba, Jack, is, gusto ko pa pong malaman lahat ng mali ko para sa susunod kung sakaling magmahal uli ako. Brad, gusto ko maging tama na lahat. Wala kang mali. Sa kwento mo, Brad, ay nako. Maniwala ka sa akin, dapat sa'yo binibigyan ng corona. Nasa inyo po yun, Papa Jack, kung maniniwala po kayo. Pero, kahit po kapitbahayin po nakikita, hindi ko po inaano yung sarili ko. Kaya sabi ko lang po ano talaga nararamdaman na totoo. Ibang dalawa sa kabuuan ng 5 taon na magkasama, Brad. Nagkaroon ba kayo ng kompromiso para matupad o masunod ang gusto, makinig sa gusto ng bawat isa? Lagi po, Papa Jack. Bakit parang pag sa kwento mo, yung mga pagkakataon na sunod siya, yung mga pagkakataon na sunod siya, bakit masama loob mo? Kung kompromiso yon. Kasi pag sabi kompromiso, naiintindihan mo. Katulad po ng susunod po siya mga ilang araw, tapos babalik na naman po ulit yung ugali niya. Katulad po, sabi ko sa kanya, pagpagod ka, Han, huwag kang magalit, sabihin mo sa akin, Han, pagod ako, yakapin mo na lang ako, sabi mo, massage mo naman ako, hindi mamasahihin kita, kasi pagdadabugan mo ko, nasasabihin mo, pagod ako, huwag mo ako kausapin. Naaayain ko po siya na kumain, sigawan niya ako, pagod ako, kilala mo ko, gusto ko mo nagpapahinga muna bago kumain. Yung pinainit ko po, lalamig na po. Brad, kwento mo nga sa akin, sabi mo kanina, nagdala ka ng pasalubong tas galit siya. Opo. Galit siya kasi hindi naman daw yun ang gusto niya. Alam niya naman, sabi niya, alam ko naman daw na hindi siya kumakain, hindi ko naman po talaga alam. Nagdala ka ng pasalubong galit siya. Opo. Okay. Iba kasi yung galit siya sa hindi niya lang niya gusto yung binigay mo. Let's not alter the definition of galit. Ang galit ay galit. Yung ginawa ko, galit ako nun. Opo. Yun ang galit. Pero hindi lang niya kinain yung binigay mo, Brad. Hindi po talaga sinabi po niya na sinabi po talaga, ayoko naman yan eh. Ganyan. Para syempre sa akin, upset naman ako na Stop! Pinagpaguran ko. Stop! Okay. Hindi siya galit. You were offended. Hindi siya galit, Brad. Hindi niya kinain yung binili mo and you were offended. You were offended. Pero hindi siya galit. Siguro nga po, Papa Jack, hindi ko, ayun talaga yung totoo. Siguro, ano ko lang talaga. Siguro, masyado lang ako nag-expect sa kanya, Papa Jack. No. You don't listen to her. You don't listen to her. That's what I get from the entire story. Kasi, okay, mga kaibigan, ganito, ilagay natin sarili natin, mga kaibigan, sa sitwasyon, dun sa gabing umuwi ka nang may dala kang pasalubong sa kanya at nagalit siya. Alright huwag natin pakinggan yung kwento. Ilagay nyo ang sarili nyo sa pagkakataon na yon. Kung ikaw, yung babaeng inabutan ng pasalubong, galit ka ba talaga o hindi mo kinain? Iba yung galit Pero sa utak mo, Brad, galit siya. But in reality, you were offended. Siguro nga po, Papa Jack, ganun po. Ay, hindi po yung mga bagay-bagay. Ilagay mo ang sarili mo, Brad, doon sa pagkakataon na nanganganak siya at sumisigaw siya. Ilagay niyo, mga kaibigan, I want you to imagine that you are in the hospital, lying in clinic, at nanganganak siya. Brad, yung taing-tai ka nga Pag napigil, Brad masama sa loob Remember, nanganganak siya. And here comes your husband. Thinking na umaarte ka lang.
some parts of your story tell me that you've been really insensitive on the needs, emotional needs na meron siya. Brad, kung niloko ka niya, kampi tayo, lalaki tayo, Brad. Hindi ko gustong gawin sa atin yan. Mali. Opo, ayun po yung gusto ko malaman, Papa Jack. Pero Salamat magtanong po. tayo, ba tayo niloko? Kasi ang, Brad, ang lalaki, nagloloko yan ng init ng katawan lang. Tandaan natin yan, ha? Ang babae, Brad, may malalim na paghuhugutan niya bago kalokohin, lalo't nanay ng 2 bata yan. Ano po, para maging maliwanag po sa inyo, isi-share ko na rin po sana yung kung bakit po siya, ganon yung pananaw po niya. Brad! Apo. Huwag mo na kwento yan. Alam mo bakit? Apo. Kung gusto may kwento yan, Brad, dapat binuo mo yan maayos sa akin. Hindi ko po nga alam sa noon. Now that you cannot convince me to believe more than half of your story, you have another side. And that would make me look like a fool. I'm sorry, Papa Jack. You always reserve the right to be right. Huwag mong gawin sa akin yan. Yung Papa Jack, ko lang, Papa Jack. Yung... I don't need to hear that part of the story. Papa. I gave you 2 hours and now you want to tell me you have another part of the story to dignify yung kabuuan ng pinaggagawa mo. And yet you blame yourself kung mali ka sa desisyon mo. Why do you doubt yourself? Kung ganito pala kasama itong babaeng to. Siyempre, Papa Jack. Mahal ko siya, Papa Jack. Mahal mo? Eh di munyita yan. Ba't mo mahal? Ganun po talaga eh. Okay. Hindi ko rin maliwanag, Papa Jack eh. Hindi ko mapaliwanag sa inyo kung paano ko i-explain sa inyo. What's your favorite food? Ako po. Siya. Kahit ano po. What's your favorite food? Yung mga po, takoyaki po. Ano paborito niya pagkain? Siya po. Okay na, hindi mo na lang sabihin. Nakita mo yung punto ko? Wala naman pong paborito yun eh. Lahat po nung naisip niya eh, nung niya. Gusto niya We all biling ko have yun. our favorite food. Ito yung may mga madadala po ako, lagi niya sinasabi, paborito ko yun eh. Kaya pala nung nagdala ka, hindi niya kinain. Anong totoo sa kwentong ito, Brad? Pag may nakikita po kasi Okay, ganito Brad, ano? Paborito niya yun. Brad! Kada magdadala po ako, kinakain niya, tama? Po. Kada magdadala po ako, anong huli sabi mo? Opo. Kinakain naman niya, tama? Hindi po. Hindi lahat. Hindi na lahat? Kada magdadala po ako. Ako po. Sorry, Papa Jack, medyo nalilito na po. Pag magdadala ako, mahirap talaga pag selective ang kwento. Kada magdadala ako, kinakain niya. Paborito naman niya, parang gano'n, tama? Yung mga pinsan ko po, ay yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid mo naman ngayon. Yung kapatid ko, kung nga rin magdadala po sila ng pasalubong. Hindi yung kunyari, totoo nangyari. Parang irita nga po talaga sa akin. Parang ganito kasi, kada magdadala ka kasi, di ba? So, anong favorite food mo nga? Anong favorite food niya? Wala siyang favorite, Papa Jack, eh. Kada magdadala ko, kinakain naman niya, eh. Tama, mali? Hindi po ako nagdadala. Sorry po yung hindi po ako yung nagdadala. Hindi ko po naintindihan yung tanong niyo kanina. Pero sinagot mo. Hindi, nalilito po ako. Ibig sabihin ko kasi, usually talaga po nagdadala ng pasalubong. Masarap po kasi yung kapatid ko. Yung mga special na kahit sa plan, ganyan, donuts.
unlike na, hindi ko naman binibili kasi nga, iniisip ko, puhunan na lang to. Ito na lang, yung paborito po yan, naalala ko na kinakain po namin yung poknene po, yung penoy na may balot na orange. May problema ako, Brad, eh. May problema ako. Opo. Sasagot ka, and when I'm trying to probe, sa mismo sinagot mo, mag-iiba. Ay, sorry po, mali po. Nalilito lang po siguro ako. Oh, come on, Michael. Bakit ba parang wala ka malat perfect ka? Ano po? Bakit parang perfect ka sa ano? Sa kwento mo? Hindi po. Kung sa tingin niya po, ganyan yung pagkakakwento Hindi, ko. Brad, hindi sa tingin ko, Brad, eh. Ito kasi kinuwento mo, nagre-react lang kasi ako, Brad. Opo, nga po. Ganyan po yung reaction niya, eh. Kasi Kung ganito, sa tingin niya po na... Hindi, Brad, ganito, ano? Okay, Michael, ganito, ano? Sige po. Sabi mo kasi, sabi ko, anong paborito niya? Parang wala po siya paborito, eh, kasi kada nagdadala po ako. Sorry po. Wait lang. Opo. Alam niyo ba, na every time may tinanong ang isang tao sa inyo, and you answer that particular question with the things na ang sagot ay ginawang physically? Ginawang physically, meaning, physical mo itong kinilos. Opo. You visualize how it happened. You visualize. It replays sa utak natin. Ano po kasi magulo na rin So, po yung kaya- isip ko. Yung isa ngayon po, di ba? Ganyan nga po yung sitwasyon ko. Pasaan siya na po. O, wala ka palang mali. Sige na. Kaya naiinis ako kasi doon ako nakabase. Kaya kada magdadala po ako, kinakain niya. So, ibig sabihin, nagdadala ka, kinakain niya at naisip-isip mo lang ikwento yung nag-iisang pagkakataon na nagalit siya. Ganun yung dating sa akin, eh. Yung nag-iisang pagkakataon na nagalit siya, yun ang kinuwento mo. Pero yung kabuuan ng maraming beses na kinain niya yung dala mo, nakalimutan mo yung kwento sa amin. I'm sorry. So that tells me na siguro, pinipili Papa Jack, mong ikwento sa amin, Michael, yung mga bagay na maling nagawa niya and you are trying to forget that there were good times. That's what. Yan yung gusto mong ipunto, Brad, eh. If you are going to love again, have another partner, magkakaroon ng pangalawang nanay yung mga anak mo, and you don't know how to appreciate good times, Brad, what's the point? Kaya pilit kong pinaparicall sa'yo kasi gusto ko maniwala. Ayoko mawalan ng pag-asa na sa nakalipas na 5 taon, hindi lang yung 3 beses na binanggit mo ang magandang naiambag niya sa buhay mo. Baka meron pa, Brad. Pinipilit mo akong tanggapin, 3 piraso lang yung magagandang bagay. Naalala mo na yung kasamaan. Pag nagmahal ka ulit, Brad, at yan lang ang kaya mong gawin, yan lang ang kaya mong i-appreciate, Brad, na hindi ka sensitibo, iiwanan ka ulit! hindi na lang po siguro ako mag-aasawa. May anak naman na po ako. You are a very difficult person to talk to. Hindi ka nakikinig, Brad, alam mo ba yun? I'm sorry. Brad, stop saying sorry. I want you to contemplate and digest yung pinag-uusapan natin. Papa Jack, kasi siguro mali yung pagkakaano ko o kanina, pero na-misinterpret mo talaga yung ano. I do not misinterpret. I'm sorry talaga, Papa Jack. Brad, Yung pagka-oo kanina na sabi ko na dala ko, hindi ako yung dala nun. Yung time na sorry. Sige. Anong favorite niya movie? Mga horror po. Kailang horror films kayo? Halos dati, gabi-gabi kasi puwet na po siya lagi ngayon. Pinapatulog ko po siya ng maaga. Para madaling araw din po siya kasing gumigising. Kaya, yun. Pag iniisip ko nga po kasi baka pagod lang po siya. Kaya mainit yung ulo, ganun. Baka masama ugali niya. May time naman po kasi na okay siya. May time na talagang
Ganyan pagpagod siya. Kailan siya huling bumili ng bagong panty? Nito lang po, nung may nakausap akong may nabasa akong may huli na naman ako, nababasa akong ganyan. Anong sagot sa tanong ko? Nung isang araw lang po. Bumili ng bagong? Underwear po. Ano yung nabasa mo? Yung bumili po siya sa sarili niya. Panty ang tinatanong ko, bro. Kung Hindi public property yun, sige, okay lang din. Hindi ko po, Papa Jack, sorry po hindi ko po na-get yung point nyo. Nung po, alam kong huli siyang bumili ng underwear niya nung isang araw po. Baka dahil magkatagpo siya, ganun ba yan? Sa aminin ko po, yung totoo, sa isip ko, pero sa isip ko lang po, ganon ang iniisip ko. Pero wala akong ebidensya para doon. Pero sa akin, syempre, bilang nakikita mo na yung mga ganyan, nasa isip ko. Damit, bumili din siya ng bagong damit. Usually na bumibili siya ng mga damit. Anong damit? Ang office po daw niya. Dami-dami niya na nga po ng damit eh. Lagi sinasabi wala na siyang damit. Ano ba yung mga nagawa niya sa relasyon, Brad? Kasi, ako, Brad, kasi lahat yata minasama mo eh. Pagbili ng damit. May side comment ka palagi. Kasi ang inaano parang ang dating ka din, Brad, alam mo, naiinis ako kasi, buong kwento mo kasi, Brad wala kang ibang ginawa kundi hanapin ang mali. Yun yung buong kwento mo Bumili siya ng damit. Ang dami-dami na nga niya. Pag ako'y babae, parang may nagawa ba ako matama dito. Yun yung pakiramdam. At least, yung kaysa sinaano niya po na yung ang bata, at least binili na sana po niya, inunan niya muna yung dededein ng mga anak namin. Alam niya naman ganito ako. Although naiintindihan ko na nga po yung sinabi niya. Hindi kasi ikaw yung babae. Hindi mo alam yung nararamdaman namin doon. Konting maulit mo lang yung damit mo. Pag-uusapan ka na, lagi iniisip niya na, tinan mo nga ako, yung cellphone ko, ang pangit-pangit, ano na sasabihin ng mga katrabaho ko sa akin. Matitiis mo asawa mo ganyan. Para sa akin, sorry, pero para sa akin, kasi, pag wala talaga... Bakit ba sa kabuuan ng kwento, Brad, para sa iyo lang talaga? Everything should work for your own interpretation. I don't know kung tama yung kanyang katwiran, pero have you tried listening? Pause for a while, diba? Sit down for a while and think things from her own perspective. Kaya nga po, hinayaan ko na lang po yun Okay, bida ka na naman. Sige, thank you. Hindi mo sinagot yung tanong ko, oh my God, talagang buhay to. I'm sorry. Bakit di mo sinasagot yung tanong ko, Brad? Siguro nalilito na lang. Bakit lagi bida ka, Brad? Parang laging self-dignifying. Ganun nga din po nakikita ko sa sarili ko. Sorry po. Imagine mo, sabi ko, naupo ka ba? Try mong pakinggan? Isipin niya mga bagay-bagay mula sa point of view niya? Ang sagot mo, bida ka pa rin. Oh my God. Every time sabihin ako, alam mo, ano sagot mo sa akin? Aba. Yung ikaw, bida. Nakaka-umay, Brad Sorry. Brad, may rehistro ba ako, Brad? Opo, tinatandaan ko po. Ginagawa ko pong aral.
yung mga pagkakamali ko. Anong ano? Wala kang pagkakamali sa kwento mo. Paano yung aral? Before po kasi, siyempre nagka-relation na rin po ako agad. Maaari, Papa Jack is gusto ko maging hindi mo perfecto. Kaya hindi ako po nangangako sa kanila na ganito bibigay kong ganyan. Lagi ko sinasabi lagi. Ang buong bibig ko lagi is gagawin ko yung abot ng makakaya ko. At which is pinapatunayan ko lagi sa kanya. Which is feeling ko hindi niya na-appreciate lagi. Which is, sa totoo lang, minsan, alam ko din, nararamdaman niya, hindi ko rin na-appreciate yung ano niya. Siguro, mali yung pagkakaano ko, pero nararamdaman ko din na baka pakiramdam niya, may ginawa siyang ganito, hindi ko rin na-appreciate. Baka ganun. And, nag-aalala din ako sa, siguro ganun nga. Brad, nakikita mo ba yung dilema ng kwento mo? Ako, sanay ako makipag-away on air. 5 years ko nang ginagawa to. Opo. If tonight, we are arguing at hindi ka tumanggap ng ni isang pagkakamali. Ni isa, not even one, ha? Because you always have a way out. Nai-imagine ba kung anong inabot niya sa nakalipas sa 5 taon? Papadya kung tatanong, sorry, meron talaga Papadya. May sasabihin talaga ako at sasabihin, Papadya. Wala na, Brad. Kanina pa tayo nag-uusap, Brad, Oo nga po. Kung Okay na, para okay mo na. po yung sitwasyon nyo noon, bago naging kami, at Sige nga, ang sabi mo nga sa sitwasyon akin. niya Sige, ngayon. okay, fine, go ahead. Yun dati, hindi ko naman po na katulad niya lagi sila nagugutuman. Hindi siya nakakaano ng mga gamit na ganyan. Oo, nagiging proud ako sa kanya kasi na-achieve niya. Na-achieve niya yun. Nagkakaroon na siya ng mga gamit na gusto niya. May trabaho na siya ngayon. Proud ako sa kanya dahil ganyan nga. Na-promote siya. I'm proud. Parang sa akin, Papa Jack, parang wala naman yung ano na, uy, ikaw, kamusta ka ba dyan? O kamusta ba yung kamay mo? Hindi yung pagkatabi ako, masasanggi niya. Itabi mo kasi yung kamay mo Alam mo na tutulog ako Tapos, ilipat sa kabilang kwarto, katwiran niya. Nababangga ka daw yung kamay ko. Sabi ko, okay lang yan. Tapos, pag ko, magbabasa ko dun sa cellphone, hawak-hawak niya. Hindi ko, may nag-text na, yun nga, hindi ka naman inaasakaso dyan. Gusto mo pumunta ba ako dyan? Tapos, ayun. Yung para bang, ayan, kakaasikaso ko lang sa kanya, hinainan ko siya lagi. Sabi ko siyang hinahainan. Nihihintay, pinagbubuksan ng pinto. Yan ay sa kabuuan na nakalipas na 3 buwan na may trabaho siya kasi naksidente ka. Oh, hindi noon po. Noon pa. Papa Jack. Noon pa. Noon pa ako na pag umiiyak yung anak niya, dinadala ko sa kanya. Siya tulog pa rin, dumidede sa kanya anak niya. Ako talaga, hindi ko, ewan ko kung iisipin niyo talaga, parang imposible talaga, pero yun ang game talaga. Pag umiyak yung anak niya, kakalabitin niya ako yan, ako magtitimpla ng gatas. Parang which is, siguro nga, sobrang may inaasahan ako na babae kasi dapat siya gumagawa nito. Alam niya bukas madami akong gagawin. Parang, ayun siguro inaasahan ko, Papa Jack. Siguro ayun ang mali ko talaga. Masyado kong, yung sinabi mo nga, Papa Jack, masyado kong tingin ko sa sarili ko perfecto. Hindi na ako nakinig sa kanya. Ano ulit yan? Paano yun, Brad? Hindi po ako tingin mo sa sarili mo perfecto pero hindi ka nakinig sa kanya. Parang ano ba yun? Ayun nga, ibig sabihin, feeling ko tama yung ginagawa ko. Feeling ko laging tama ginagawa ko pero hindi ko alam nakakasakit na pala ako. Ayun, gusto kong malaman kung ano yung mga yun. Kasi concerned
yung mga nararamdaman nila kasi mahabang istorya po eh. Asan na yung gusto mong banggitin? Nantay ko. Ang sabi mo kasi may gusto kang banggitin, ano yun? Gusto ko pong malaman kung ano yung... Hindi, kamo, di ba may part pa ng kwento? Kaya sabi ko, sige, banggitin mo, ano yun? Yun nga po, naging maayos po siya eh. Naging maayos po talaga yung sitwasyon niya. Pero sabihin niya, lagi niya sinasabi, sarili lang niya naman yung ano. Kahit po siya may trabaho ngayon, sa akin pa rin naman po humihingi ng pera yung pamasahe niya. Mga tira-tira kong pera dyan, kung ano yung magkakitaan ko pa sa sideline ko, sa akin pa rin naman po humihingi. Yeah. Never po siya nagbigay sa akin, pagkatapos lagi niya yung pinamumuka sa akin na, isipin mo naman yung mga anak mo, laging ganon. Brad, inaantay ko, sabi mo, meron pang part ng kwento na gusto mong sabihin. Sabi ko na wag na, gusto mong sabihin, ano yun? Baka kasi po ma-open naman po yung mga kamag-anak niya. It's about, sabi nila is, sumpa. Tulog na sila, nag-text sa akin. Opo, sige, sabihin ko na pala. Sabi kasi nila, ikaw nagpipilit na gusto mong sabihin, tapos ngayon gaganyan ka? Ganito po. It's about the first. Sabi na nga, nung matanda sa akin, yung pinaka, lola nila, tatay ng nanay ng tatay niya. Lola talaga yun. Sumpa na. Yun nga, yung mga babae, yung mga anak niya, 12 sila. 12 ba o 10 ganun. Lahat sila iniwan ng mga lalaki. Sabihin natin ganyan. When nakausap din ako ng matanda, ganyan. Minsan ako nangako. Which is, nagigilty ako. Doon ako nagigilty. Then nag-promise ako. Minsan lang ako magpangako talaga. Kaya ayoko nangangako. Sige, kwento mo na pa. Huwag na, ibigay pa yung sarili mo, Brad. Ayoko nangako na. Bago ka magkwento mo, pinupuri mo pa sarili mo eh. Kwento na lang. Opo. Ayoko po kasing... Yan, sinabi ko po sa matanda na ipuputulin ko po yung sumpa. Ganyan, sinasabi yung ganyan. Titisin ko po lahat kung anong meron. Lagi sinasabi sa akin, ganyan ugali ni Anje. Yan, makapagpasensya mo kasi laking lola yan. Walang magulang yun ang lumaki. Kasi wala po siyang magulang nun. Laking lola po talaga siya. Hindi sana yan sa trabaho. Pero marunong naman yan, sabi niya gano'n. Yun po. Ayun lang, gigilty siguro ako sa pangako ko sa matanda. Which is ayaw ko nang maulit. Na hindi ako nakakatupad ng pangako. Kasi kahit ako, maasa din ako sa pangako. Anong kinalaman ito sa kwento? Hindi ko makita. Parang pag ang point po kasi ng mga tita niya may narinig po ako habang tulog po ako. Di si Michael na yung anuin mo, yung may sasakyan yung ganyan, nakakaangat sa buhay. Ang piliin mo. Narinig ko habang tulog ako nun. Habang tulog ka? Hindi, habang tulog, habang nakahiga po ako, hindi na alam nagising na ako. Doon ako sa sala. Nakikwento sila dun sa dining nila. So, kailan to nangyari? Ano pa lang po yun? Siguro mga wala pa po kaming 1 buwan. So, bago kayo? Opo, bago lang po kami. So, anong kinalaman ito sa kabuuan ng inyong relasyon kung 5 taong kayo? Ang iniisip ko po, Papa Jack, baka noon pa hindi naman niya ako talaga minahal. Siguro sinubukan niya. Is that relevant? Saka, sinabi po ng mama niya, sabi, mo yan si Michael, ganyan, lalaki lang yan. Kasi yung, sorry po na, i-open ko, na madami na rin nakasama mga lalaki yun. Lagi siya ina-advisean ng mga yun na, lalaki lang yan, babae tayo masusunod. Parang wala siyang respeto dun sa asawa niya. O bakit ka magpapaalam sa asawa mo? Hindi ka naman papayagan. O di wag na magpaalam, umalis na lang. Ganun lagi tinuturo niya sa Angel. Which is, sa akin naman, alam ko mali yun. Sabi ko, alam mo naman mali yun eh. Ganyan.
Ito yung nangyari nang bago kayo. Ano po? Opo, bago pa lang po kami. And up until now, bit-bit mo. Nga po, kaya po ginagawa niya lagi sa akin. Pero hinihintay ko po magbago siya eh. Kasi alam ko po naman, kahit sinusubukan niya po eh. Alam ko po, sinusubukan niya magbago. Yung aso, disagree daw. Hindi ko makita, Brad, bakit mo kinikwento ngayon to? Anong point nung part na yon? Ang point ko, Papa Jack, is kaya wala sa kanya yung effort. Kasi yung point, Papa Jack, na hindi ka naman talaga niya mahal. Hindi naman talaga niya ako mahal. Nakisama lang siya. Kasi nga may anak kami. Nakisama lang siya kasi akala niya magiging maayos yung buhay ko. Magiging maayos yung buhay niya. Magiging okay na siya. Okay, stop. Ayun ang feeling ko. Stop. May tinapos siya? Meron po. Saan siya nag-aaral? Sa Manila po. Sa Maynila? Iris po. Ha? Iris po. Okay. Alam mo saan ang Iris? Opo, sinusundo ko pa siya dun dati. Tapat ng PUP? Hindi ko po alam yung PUP. Hindi po ako matandaan sa lugar eh. Nagtahan? Hindi po ko labas. Nagtahan, di ba? Hindi ko rin po alam yun. May tulay? Opo, may tulay po doon. Oh, sa likod ng hypermarket. Kunting lakad pa, pagtawid mo KFC. Opo, parang po mayroong parang may ganun po. Nagsarang Wendy's, ganun. Doon siya nag-aaral dati? Opo, nililigawan ko pa lang po siya. Nagtapos siya ng pag-aaral? Opo. Saan siya umuwi araw-araw nun? Sa kanila po. Saan bahay nila? Sa Antipolo po. Antipolo. Ibig sabihin, may pampaaral siya. Yung tawag dito. Ano po ba yun? Pag namatay yung tatay niya, tawag dito. Sementeryo. Hindi, yung sorry. Yung sustento po. Ngayon. Yung tatay po kasi niya, ayun nga po namatay sa bangungot. Dahil nga doon sa problema din sa asawa niya. Pero siguro naisip mo ngayon, Papa Jack, is sabihan, siguro na matatanda. Kasi ako hindi ko naman inaano yun. Hindi ko naman ino-honor. Pero syempre di mawala sa isip ko. Kaya po din tumagal na ganito kasi nga lagi kong iniisip na ganyan. Naawa din ako sa kalagayan niya. Siguro naghahanap na talaga siya ng kalinga. Lagi kong iniintindi yun. Siguro kasi sa pinagdaanan, lagi niya sa mga pinagdaanan po niya. Kaya masasakit na pinagdaan sa hirap niya. Nung bata pa siya, wala siyang magulang. Kaya siguro, pakiramdam ko tama ako kasi ako may magulang, siya wala, wala nag-guide sa kanya. Ini-insist po niya yung alam naman ng lahat na mali. Ini-insist niya tatama yun. Sa lahat ng pagkakataon, mali siya. Hindi naman po sa lahat. Ibig sabihin, may mga talaga may mga hard point talaga na ini-insist po talaga niya yung mali. Sample. Yung niya. Sample, dali, para maintindihan ko. Katulad po nung Walay. Sandali po. Meron po yung hindi ka dapat makialam sa mga gamit ko. Tawag dito. Personal tong girls talk to. Sabi ko, okay. Yan. Hindi ka dapat makialam sa mga gamit ko. Personal ko yan. Cellphone ko yan. Yan. Ikaw, hindi ka ugali ko to. Po?
Ikaw ang hindi pwede makialam. Ako po daw. Okay. Paano ulit yun, Brad? Nung natutulog ka, narinig mo nag-uusap sila ng tita niya. Opo. Sino kausap ng tita niya tsaka nanay niya? Wala po dun yung nanay niya nun eh. Tita niya. Opo, mga tita po niya. Tapos, laki siya sa lola niya. Opo. Pero walang guidance na magulang. Wala pong magulang dun eh. Yung magulang din po niya, parang ganyan nga po. Magulo din po eh. Hindi ba pag lumaki ka sa lola mo, magulang yung lola mo doon? Ayun po yung tumatayong magulang. Parang spoiled. Spoiled siya. Ayun po yung yung term. Okay, idudugtong ko lang ha. Opo. Spoiled siya sa lola niya. Opo. Pero, sumama siya sa'yo kasi gaganda buhay niya. Kasi... Kung spoiled siya doon, ba't siya sasama sa'yo? Nakapagtapos siya. Yun nga po eh. Sige, baka mali lang talaga ako, Brad. Ayaw mo na. May palusot ka na naman dyan eh. Diba nauubos siya kanina pa eh. Ano po bang ayun nga po hindi ko maintindihan eh. Actually, Brad, hindi kita maintindihan kasi dahil mong pinasok na bahagi ng kwento. Ako lang naman yung nagtatanong sa mga kinikwento mo sa akin. Sorry po. Sa totoo lang, magulo po talaga yung kwento ko. Nalilito po talaga Buti ako alam mo magulo, Brad. Buti alam magulo. Opo. Brad! Opo. Nanghihinayang ka ba na hindi na kayo mag-asawa ngayon? Hindi na po. Hindi ka nanghihinayang? Hindi na po. Okay. So tumawag ka dito para malaman kung ano yung mali. Yung mali ko po. Okay, Brad, to tell you honestly, sa kabuuan ng kwento mo, wala ka pong mali. Wala po. Perfect. Maging mabuti kang tatay sa mga anak mo, ha? Papa Jack, kung sa tingin yung ganun, yung ako, I tried my best para maging ganito. And she never did anything for you, right? Nararamdaman ko, Papa Jack. Well, we can choose. Hindi naman anything, pero talagang kulang na kulang. We can always choose how we feel about someone else's efforts towards us. And that's how you've chosen to feel dun sa mga bagay na siguro ginawa o hindi niya ginawa para sa'yo. Now, ito yung unang gabi na hindi kayo magkasama, tama? Hindi po. Hindi po. Minsan po talaga hindi siya umuwi. Saan nagpupunta? Sabi niya sa trabaho niya. Okay. Why do you talk as if lagi siyang may pinupuntahan hindi trabaho? Paano po? Ano po ibig sabihin? Kasi Brad, ganito kasi, pag sumagot ka kasi, the way na ikakwento mo, laging may palaman na mali. Hindi, so sige po. I tried my best na ma-avoid ko. Sorry po. Ganito. Congratulations, Michael. Hindi ka ba natutuwa? Congrats kita, ha? Congratulations, Brad, kasi hindi na kayo mag-asawa ngayon. Nakawala ka na sa sumpa. So, mas gaganda ng buhay mo ngayon. Wala na magpapabagal pa sa takbo ng proseso ng pag-unlad mo bilang tao. Unang-una, hindi mabait sa iyo yan. Pangalawa, hindi honest sa iyo yan. Pangatlo, hindi ka nang hihinayang na hindi na siya part ng buhay mo ngayon. At higit sa lahat, she is never enough for you. I have tried my best. Mukha na akong tanga dito, Brad. Mukha na akong war freak. To make you realize
that your story is a kind of a story na ikaw mismo nagkakwento, you've chosen to put yourself bilang bida. And I've been wanting you to slow down and look at her and try to feel yung mga bagay na naramdaman niya from her vantage point. But evidently I failed. Tumawag ka sa akin kasi ang gusto mo malaman yung mali para hindi mo na maulit, tama? Opo. Okay. Pero wala naman mali eh. Walang mali, Brad. Ang lahat na sinabi ko sa iyo na napansin ko, meron ka naman katwiran. So, hindi ka mali. So, ano ang gusto mo malamang mali? Nung sinabi ko may mali... Yung mali pong katwiran ko, katulad po nung katwiran ko na maarte siya, akala ko po sa sarili ko, tama. Yung mga akala ko po sa sarili kong tama, hindi naman pala tama. But siguro you can analyze that on your own later, ano? All I know tonight is wala na yung babaeng kapiling mo na 5 taon na yumayakap sa'yo pag malungkot ka. Tama? Ako po yung mayakap. Ikaw yung mayakap? Apo. Pero nung nag-thank you ka sa kanya kanina, sabi mo niyayakap ka niya. Siyempre po, ako na po yung yakap eh. Yakapin na rin po niya ako. Sige. Brad, ayoko na makapagtalo eh. No? Lagi ikaw, bida ka na naman agad. Pero, eto, galing lang sa kwento mo, Brad eh. I'm just trying to point out the specific part of your own story. Kasi yun yung tinanong mo kanina, tama? Na niyayakap ka niya. Specifically, it came from you, Brad eh. And now, you're telling us na niyakap ka lang niya kasi niyakap mo siya. Ang point ko po, Papa Jack, is may niyayakap po ako pag may problema ako. At least may purpose pala siya sa buhay niyo, no? May purpose pala siya. I'd love to talk to her, Brad. Gusto ko siya makausap. Kasi doon ako sa part na yon, naaawa. Yung dalawa na lang nagawa niyang tama sa'yo. Naawa din po ako sa kalagayan po niya eh. Naawa po ako na hindi niya akala niya tama yung ginagawa niya. Siguro, parang bang papadyak na pag tatay mo, sinasama kong tumawid sa ilalim ng pedestrian line. Hindi ka tatawid sa ilalim ng pedestrian, Brad. Dahil walang hukay doon. Hindi, sa overpass po. Yun. Sorry po. Sa ilalim ng overpass. Medyo nalilito na ako. Yung tatay mo, dinadaan ka lagi doon. Paglaki ng bata, akala niya tamang dumaan doon kasi mahirapan naman siya umakyat. Parang gano'n po lagi yun. Gano'n yung laging ini-insist niya. Which is, ko siguro kasi, ganito ba ako kasi pinalaki ng magulang ko. Akala, ganito ba yung tama? Which is, talagang pinanindigan ko na tama. So then, gano'n din. Siguro nga, Brad, ikaw makakapagsabi ng tama sa inyong dalawa. Agay. Hindi siya nakinig sa tamang sinabi mo. Ganun siguro yun, no? Hindi kasi siya nakinig sa tama eh. At sa inyong dalawa, ikaw yung tama. Evidently, never naman siya naging tama eh. Tama ba? Ano kaya ang pakiramdam na 5 taon lagi akong mali? Maglalayos din ako. No? And nga po, ganun po yung din ang ginagawa niya. Ganun din ang tingin niya sa akin. Na mali yun. Mali yung ginagawa ko. Kaya nga, ikaw nga yung tama. Ano ba, brother? Parehas nga po kami ng pananaw sa dahil yun yung kinalakan niya nga po. So wala nag-adjust? Sabihin natin, nag-adjust po. Kung may nag-adjust po ako po eh. Ikaw nga pala. Sabihin natin kung anong yung pinag-adjust niya. Tumatahimik na lang po siya. Tapos magagalit. Ayaw niya na pag-usapan. Ang gusto ko, pag-usapan namin yung problema. Ayusin namin. Kung mag-uusap pa, makikinig siya, oo siya. Tapos ilang araw, ganun na naman uli siya. Dapat kasi makinig sa'yo, ganun. Agree ako dyan, Brad. Dapat nakinig na lang siya talaga eh. Loko pala yan eh, siya ba yan?
Yun po kasi yung pinag-usapan eh. Bilang mag-uusap po, kaya nga po nag-usap, di ba, Papa Jack? Wala naman nakinig, ba't nag-uusap pa? Ang gulo, no? Nare-regla na ako dito, Brad. May tissue ka. May tissue ka dyan? Hindi mo ako gumagamit. Alam mo, Brad, amazingly, sa Twitter at Facebook ko, ikaw, remember, sa kwentong ito, ikaw iniwan, ha? Ikaw iniwan dito, tama? Actually, hindi po eh. Kasi ako po nagpalis sa kanya. Wow, sa bakas, ha? Oh, may botahan. Pero, hindi niya po, ang point nga po eh, ay ano ko po, kung may lalaki po siya, dapat iniwan niya na lang ako eh. So, hinihintay niya lang yung point na palayasin ko siya. Parang gano'n na lang po yung nararamdaman namin lahat dito. Hinihintay na lang niyang gawin namin yun sa kanya. May lalaki ba siya talaga? Meron po talaga, Papa Jack. Ang nahuli mo nga pala ulit? Honey nga po eh. Saka hindi po siya mag-hysterical na wala siyang concern sa akin na ma-aksidente ako. Makuha lang niya pabalik yung cellphone. Hindi siya mag-hysterical ng ganun. Takot na takot siya mabasa yung cellphone. Tapos, sabi ko wag niyang burahin. Kasi nabot agad yung tito ko eh. Wag niyang burahin yung message para mabasa din ng iba. Binura niya na. Kasi naiinis ako eh. Well, yan ang effect ng 5 taon na We are not, Brad, I'm not looking at yung last part ng inyong away. I'm looking at the entire 5 years. Ano ba naging buhay niya sa'yo? Naging inspirasyon ko po siya. Hindi ikaw tinatanong ko siya, Brad. Ano ba yan, Brad? Sorry po. Sorry. Bakit ba napaka-self-centered mo, Chong? Ano ba yan? Siguro nga po ganun ako. Lagi na lang ikaw, Peter. Sanggala naman, Apo, anong buhay niya sa akin? Di na, okay na. Sige na. Alam na namin. I-assume na lang namin. Buhay to. Wawa naman yung babae. Naawa ko sa kanya. She had to go through a constant phase of trying to prove herself. Na kaya niyang abutin yung expectation ng tama sa paningin ni Michael. At yung nararamdaman ko, Brad, eh. Yung nararamdaman ko, Brad, eh. Na lahat ng gagawin niya, inaabot niya yung benchmark ng tama. And yung tama is according to your own standard. Ganon din naman po siya sa akin. Yan na naman tayo. Bakit ba hindi ka marunong tumanggap ng Brad? Lagi kang defensive. Kasi Papa Jack, sa loob ng 5 taon, Papa Jack, kung ano yung ayaw niya, hindi lang talagang immediately, inaalis ko na. Kaya nga malaki expectation ko sa kanya, Papa Jack, dahil nakapagtapos siya. Matalino siya, ibig sabihin. Matyaga siya. Yung simpleng bagay na ganun, ba't hindi niya magawa? Masama ka sa ugali niya na ganun na lang. Kuya! Opo. How would you like us, kaming mga nakinig sa kwentong ito, na maalala siya? Can you, pag dumipas sa 5 taon, makalipas 5 taon after tonight, at magkakwentuhan tayong dalawa, Michael! Opo. Naalala mo pa yung yung ex mo? Akala niya, Brad? Si? Angel po. Angel, naalala mo yung ex mo si Angel? Paano mo siya ikukwento sa akin? Sabi mo nga, 5 years after. Hello, dogs. Minahal ko siya. Yan yung babaeng nakapagpabago ng buhay ko. Nakapagpabago sa akin ang ugali ko. Only girl na nakakapag-control sa akin. Na kahit magulang ko, hindi ko pinapakinggan dati. Hindi ako nagisimba dati.
Hindi ako nagbubuklat ng Bible. Although, naging pastor yung tatay ko. Siya ano sa akin na ayan, ipakita sa akin na ito yung tama, na magbigay sa akin ng na magsumikap. Kasi sa akin parang okay na sa akin na parang noon hindi ko pa siya kilala, wala talaga akong pakialam sa buhay ko. Kasi sa sarili ko lang, Papa Jack. Wala akong pakialam. Noon talaga, parang hinihintay ko na lang kasi parang hinihintay ko na lang talaga na mamatay ako. Parang ngayon. Parang na-challenge ako sa kanya. Sa sungit niya. Ganyan. Kasi hindi naman, usually ganyan yung mga babae na mga, sobrang na-challenge ako. Uy, ayos ito ah. Ayun. Siguro, mayabang nga ako. Akala ko kaya ko to. Ayun, yun yung point. Mataas masyadong tingin ko sa sarili ko. O masasabi ko lang, nakahanap ako ng katapat ko. Na meron pala ako hindi pa kaya. Tao lang din naman ako. But then, sa pagsisikap niya, wala akong masasabi. Sa sipag niya, sa trabaho niya, wala akong masasabi. Hindi malabong magtagumpay siya. Sana mabibili niya na yung mga gusto niya. Sa sarili niya. Mga gusto niyang damit noon, lagi niya sinasabi sa akin, mabibili niya na lahat yun. I'm sure. Napapasalamat ako na siya yung nag-iwan sa akin ng babae, na nag-iwan sa akin ng mga anak, na bunga ng pagsisikap din namin dalawa. Pagmamahalan namin. Tanda na pagmamahalan namin. Para sa akin kasi ganun. Ilan ba, Jack? Okay na yun? Opo. Sige, ganito brad, gawa natin na to ng final remarks kumbaga sa graduation, Okay lang ba yun? Opo. Closing remarks ang tawag yan. I can sense sa inyong relasyon, you were that person who wanted to be understood by your partner. At normal yan. Tama, mali? Opo. Pero from an outsider looking at you, I know na ikaw hindi mo siya inintindi. Alam ko naman. Wait lang. Malinaw yan. I'm trying to connect every details of your story. Sobrang sipag niya sa trabaho. Tama? Tama ba? Boss, hindi ko po masasabing Ba't kakasabi mo lang, Brad? Magaling po siya. Diba? Meron po siyang skill. Ano ba yan? Kakasabi mo lang, Brad eh. O sige po. Sabi natin okay na. Sige na. Okay, tamad siya. Okay, fine. Huwag na. Ang bilit to. I believe entirely with all of my heart that you don't understand a girl trying to be a girl.
They're very complicated creature, Brad. It's our duty to make them feel that they're the boss. They're the queen. As we ask it from them. It will never help you. It will never help you to boost your own ego. Never. Because the only proper way and ideal way to boost our ego is kung yan ay gagawin ng partner natin for us. Sayang, hindi mo alam yung maliliit na bagay na importante sa kanya. It takes you a while to answer me what's your favorite food. You don't know, Brad, you don't know that the smallest detail that you treat her with is the most important thing sa inyong relasyon. The small things. Small things. Sabi ko sa'yo, Michael, pag nakalipas ng 5 taon, at nagkita tayo at pinagkwentuhan natin siya, paano mo siya ikakwento sa akin? Narinig ko ba sarili mo? Narinig ko ba sarili mo? Hindi po. Hindi mo siya kinuwento sa akin, Brad. Alam mo kung anong kinuwento mo? Alam mo kung ano? Opo. Ikaw ang kinuwento mo sa akin. Narinig mo ba yon? Ikinuwento mo ba siya sa akin o Brad, inilarawan mo kung paano mo siya minahal? Ikaw na naman bida, pusang gala. Kanina ko pa siya hinahanapan ng spotlight sa kwento na to. Wala man lang ako nakita. Papa Jack, I'm sorry. Siguro... It's okay, Brad. Consistent ka dyan eh. Siguro, Papa 2 Jack. hours, almost 3 hours, Brad eh. Galit nga ako sa kanya ngayon, Papa Jack. Hindi, Brad. Iyan ka. Kanina ko pa siya hinahanapan ng spotlight. Baka kahit 1 minute, bida man lang. Wala, Brad eh. Michael, pag 5 taon na nakalipas, nagkita tayo, paano mo siya kakwento sa akin? Wala. Ang kinento mo, ikaw pa din. Asa na siya, Brad? 5 taon yung ginugol niya sa piling mo eh. And you cannot tell her you cannot tell us something about her? Oh my God. Malinaw, 5 taon, Michael. Oh, kamusta? Kwento mo sa akin. Kinuwento mo ba siya sa akin? Hindi eh. Ang kinuwento mo, ikaw pa rin. Ano ba yan? Ano ba yan, Brad? I-imagine mo ba kung gaano kahirap sa kanya to? At everything should revolve around the things that you want. At pag hindi nangyari sa paraan na gusto mo, atraso niya sa'yo? Ano ba yan, Brad? Mali po. Asan na yung part niya dito? Eh, dalawa kayo, partner kayo eh. Diba? 5 years from now, Michael, pagkikwentuhan tayo tungkol sa kanya, kwento mo siya sa akin. Ang kinento mo, ikaw pa din, Brad. Tapos sabi mo nga, di ba? Naniniwala ka mararating niya yung mga bagay na gusto niya marating. Sipag niya sa trabaho. Nung pinansin ko, iba na agad. Ba't ganun, Brad? Ano ka, pagong? May sariling shield? Ha? Bakit ganun, Chong? Papa Jack, siguro galit Kung na. sobrang sipag niya sa work, at nakakauwi siya ng alas 3, di ba normal?
Sipag eh, din tagal sa trabaho. Pero kanina, nung kinikwento mo, as if naglalakwa Hindi siya. po. Ngayon, Oo, masipag totoo pala naman siya. po. Okay Kasi na, po Brad. Okay na, Brad. Nakikita ko po yung mga picture nila eh. Hindi po sinasadya ma-post yun. Oh, Sa saan mga kaibigan galing niya. yung part na masipag pala siya? Eh, ang kasabi niya po kasi sa akin. Hindi, Brad. Sabi mo kasi masipag siya eh. Saan galing yon? Hindi ito kinuwento sa'yo, nakita mo to ha. Ikaw ang nagsabi, nakikita ko masipag ka. Hindi kinuwento sa'yo to. You told me specifically na nakikita mo masipag siya at maaabot niya yung gusto niya marating. Opo, sa the way, paano niya trabahuin. Dahil nga, yun ang skill niya. Awan ka, Brad. Ano? Sorry po, Joe. Huwag ka mag-sorry sa akin ba? Ako naahawa ko sa'yo, loko. Pag nag-jowa ko, iiwanan ka. Pag iniwan ka, susunduin ko yung babae mangiiwan sa'yo. Ako maghatid sa bahay nila. Aawa ko, Brad eh. Puro tungkol sa'yo to, Brad, ha? 3 hours. 3 hours. Wala. Kanina, sinabi ko sa'yo yan. Di ka galit ka lang. Di ba? Sabi ko sa'yo kanina yan. Tama, nung tinawagan kita, denial namin number mo. Ano, Papa Jack? Michael, hindi ba? Baka galit ka lang kasi kanina lang nangyari to, nagbutuhan. Kaya ganyan ka magkwento, naiintindihan kita. Hindi po, yun talaga nangyari. And now, you tell me, baka galit po ako? Opo, galit ako dahil kaya hindi ako makaisip ng mabuti niyang gawa sa akin. No? Dahil sa galit ko po siguro. O baka ganyan ka talaga sa kanya? Hindi ko po alam. Siguro nga po. Ewan ko, Brad. Baka hindi. Kasi perfect ka, Brad. A-idolin na kita, Brad. Papicture ako sa tabi mo. Basahin ako ng autograph sa puwet ko. Para bit-bit ko. Lagi. Ba't ganun, Brad? Why is everything about you? Diba? She's been with you in the past 5 years, Jong, oh. You can't even make her a part of the story. Masipag ka mo siya. Pero, hindi naglilinis ng bahay. Diba? Hindi tumutulong, hindi nakikisama, pero masipag siya. Ano ba yun? Sa work po. Sa work? Opo. O, kaya inuumaga. Kasi nga po, sabi niya, Na kahit anong langaling nga daw ng iglesia nun, hindi naman daw niya alam. Brad. Michael. Opo. Kahit ano yata mangyari, wala ka ma-appreciate sa kanya. Kahit anong mangyari. Sana nga, totoo ka sa uling sinabi mo na makagalit ka lang. Sana. Kalbaryo ba ang naging buhay mo, Brad, sa loob ng 5 taon? Impyerno ba? Impyerno ba yung 5 taon na naging magkasama kayo? Kung ako po yung tatanungin. Ikaw ang tinatanong ko. Let's not play role here. Diba? Ikaw ang tinatanong ko. I'm not talking to anybody. Tinatanong kita. Hindi to pageant, Brad. Sagot lang. Huwag mo na sabihin, thank you for the very wonderful question, Mr. Judge. Walang ganun, Brad. Sagot lang, Brad. Impyerno ba yung 5 taon? Ha? Opo. Impyerno yung 5 buwan, yung taon? Yung 5 taon na yan? Sa hirap po. Oo lang po. Sa hirap. Okay. Congratulations sa'yo, Brad. At least wala ka na sa impyerno. Ganun na lang. Tama? Opo. Di at least alam na natin. Any last words para sa kanya? Tanda mo, Brad, pag nakarating sa kanya itong usapan natin, she will remember how you talked about her on air. Opo.
Gusto mo ba manatiling gano'n ng ng dinig niya? May gusto ka masabihin sa kanya? Angel, go ahead, Brad. I'll give you the chance. Angel? Angel. Huwag nang Han. Wala na kayo, Brad. Angel. Para ulit yung Papa Jack, sorry. May mensahe ka ba sa kanya? May mensahe ka ba sa kanya? Kahit anything. Gusto mong ulitin mag-thank you sa kanya, gusto mong sabihin sa kanya na mag-ingat siya, good luck siya kung may kasama siya sa buhay ngayon, mag-sorry kung may mali ka nagawa. Kung meron lang kasi feeling ko wala. Mag-thank you, baka may naiambag siya sa'yo. Kung meron lang din, baka kasi wala din. Anything. Angel, go ahead. Angel. Salamat. Salamat sa lahat. Ayoko nang ituloy ito kasi nga alam naman natin na hindi naman talaga nag-work. Yung ano narinig mo sa akin, sa tingin mong hindi totoo, yun talaga yung nararamdaman ko. Yun yung mga talaga nararamdaman ko, hindi ko naman talaga hindi ko masabi sa'yo. Wala din naman ako masabihan. Naguguluhan ako ngayon. Sobrang naguguluhan ako. Pero gumaan yung pakiramdam ko. Kasi kahit pa paano, kahit hindi naman naiintindihan ng mga nakikinig, dahil masagad nung magulo yung pagkakakwento ko, dahil nalilito talaga ako kung ano uunahin. Ikaw na bahala. At least narinig mo na ngayon yung side ko. Hindi mo naman pinakikinggan noon. At di ko naman tin-open sa'yo kasi nga ayokong isipin mong sumusuko na ako. Gusto ko patunayan sa'yo yung mahal kita pero hindi mo naman nakita sa akin yun. For me, sabihin natin hindi talaga pero para sa akin ginawa ko lahat. I'm sorry, hindi ko talaga din naabot yung gusto mo at gano'n din ang tingin ko. At hindi mo rin nadidelay na minahal talaga ka ng sobra-sobra. Ilang beses kitang pinaglaban sa magulang ko, pamilya mo, ibang tao. Na minsan, pakiramdam mo, ikaw hindi ko kinakampihan. Which is mali ka naman talaga. Lagi akong nasa gitna. At di naman kita pinapahiya. Nito na lang. Dahil punong-puno na siguro ako. At patawarin mo ako dun.
I try over and over again, keeping on to a day when it ends. But there doesn't seem to be any answer left for me. I go home. At least ginawa ko na yung part ko. Ginawa mo na yung part mo. Nakita na natin hindi mag-work. Kaya ganito na lang siguro. Good luck sa naging kinabukasan mo at kinabukasan ko. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko na mabanggit lahat. Ba't ko konti lang naman Yung banggitin. Hindi ko na po maalala kasi nga po siguro galit ako. Di ba ko konti lang nagawa niya mabuti sa'yo? Ba't ka maalala? Yun, yung pag... Meron man lang kayo maalala na mabuti sa kanya. Magbanggit ka kahit na 1.5 lang gano'n. Alam ko yung pakiramdam nang hindi na-appreciate yung ginagawa mo. Hindi pa tayo magkasama na. Kasi hindi ko naman. Kaya lagi kong iniintindi ikaw nun. Hindi ko naman natiisan ngayon at sumusuko na ako ngayon. Patawarin mo ko. Now I live in a place by the sea. It took time, but I set myself free. And I'm starting to feel that I'm not such a fool. 'Cause I know that I tested. Ikaw yung tama. I almost fell over the edge. But life is worth too much. Patunayan mo naman yan. So I go on. Kasi nga, ikaw nga ganyan. Nakita mo, maangat. Pero sana hindi mo laging panghawakan yan. Still got my song. Please don't stop remembering. Though I'm not there, my mind knows. Lagi mo sinasabi, makikita niya. Doesn't care. Oh, please don't stop remembering. The time fades away. Okay. Patunayan mo. Iwasan mo yung pagmamalaki. Kung umaliit sa amin, lalo na sa akin, at sa magiging kasama mo. Sana maging aral na sa atin to, lalo na sa akin. Sa'yo na rin bibig nagsabi, tanga nga ako. When you remember me, if you remember me, Maraming salamat sa pag-correct. I hope you see it's not the way I want it to be, or I'd be with you now. But wherever you go, my love goes with you. Keep on smiling. Keep Yun lang siguro, Papa Jack. even though you know you wanna cry. Nahihilo na po ako, di ko na rin po. Ha? I tried to Hindi ko na rin kuya? po alam yung mga sasabihin ko. Nahihilo na rin po ako. Naiihi ka? Nahihilo na rin po ako. Hindi ko rin po alam yung nalilito na po talaga ako. Ay, ano pa kami, Brad? 3 hours na kami dito. Hindi ka ba nakakaawa din sa amin? Ako din nahihilo din. Eh kung ikaw, sarili mong kwento nahihilo ka, ano pa kaya ako nakikinig dito? Hindi ko nakunan nga ako dito, Brad. Ano?
Look at me now na, oh. Look at that, oh. Bloody already here na. How come? Michael? Apo. Ayoko nang kapag talo pa, no? Apo. Kasi wala, perfect ka sa relasyon natin. So, hindi mo kailangan ng kahit anong pagbabago. Tuloy mo na lang, ano meron ka. Nalulungkot lang ako, Brad, na na kung titignan mo, meron ba kayong malaking pinagawain? Wala naman. Siguro nang lalaki siya, yun na siguro yun. Ganun pa rin. Yung huli mensahe mo, tungkol pa rin sa'yo. Hindi ko po alam po saan sasabihin po. Sorry po. Baka talaga wala siya nagawa mabuti sa'yo, Brad. Baka kampon siya ng kadiliman. Baka ganun talaga, di ba? Baka tiyanak siya ng pinanganak siya, ganun. Diba? Anak siya ng manananggal, ganun dating. Dati siyang kabayo, naging tao lang, kaya masama ugali, ganun tingin ko. So, Brad, pasensya ka na. Hindi ko yata naibigay sa'yo yung pero I hope na later, after natin mag-usap, you sit down and think of everything. All the moments na nagngitian kayo, nagyakap ng masaya, na hindi mo nabanggit sa kwentuhan natin ngayong gabi. Only because you were too afraid na makita ng ikaw mali sa kwento mo. No. Kung nandito ka, para tanungin sa amin kung dapat kang baguhin, kung eksakto ang kwento mo, Brad, stay the same. Stay the same because you, just the way you are perfect. Idol na nga kita. The point is, I highly doubt it. I am your friend. Kaya galit ako sa'yo, Brad. I am your friend. It's not my intention to put you down. Hindi ko intensyon, Brad. Apo. Diba? Ay, kung sa inyo, nagagalit kayo dahil I kaibigan niyo. understand exactly kung paano maging lalaki. Diba? Apo. I understand exactly kung paano maloko. Apo. Alam ko ang pakiramdam bilang lalaki. Diba? That you've lost a mother of your kid. Nais kong ilagay ang sarili ko sa sitwasyon mo, Brad. May mga tanong lang din ako. There must be so many incidents kung bakit nauwi kayo sa ganito that you're not telling us. And the only thing you're telling us is, well, sa lahat ng pagkakataon, it's supposed to be your call. Sa lahat ng pagkakataon, alam mo yung tama at di siya sumusunod. Yun ang naiintindihan ko. I don't know kung tama ako, mali ako, Brad, but in your story, you're too perfect. It's been wrong. Lagi mo tandaan that if somebody loves you, you're not supposed to prove yourself to that person. You're just supposed to be loved. Lagi mo tandaan na when it comes to girls, you have to appreciate the smallest things about them. The smallest things about them. That when you've done a certain sacrifice for them, you're not supposed to feel as if you've been through a struggle. You're supposed to feel and you're supposed to embody, kuya, yung pakiramdam na pag may nagawa ka, kinahirapan ka o hindi, for someone you love, you're honored because the chance was given to you and not to somebody else. When I asked you kanina to say thank you sa kanya, ang sabi mo sa kanya, siya lang ang nakapagpatino sa'yo. I really wonder, kung ganun kasama ugali niya, paano kanya napatino? I really wonder, Brad, hindi nagdudugtong yung kwento sa part na yon. Kung diba, kung siya lang ang nakapagpatino sa'yo at nakapagpagawa sa'yo ng mga bagay na napaka-positibo, including reading the Bible and going to church, bakit sa kabuuan ng kwento mo in the past 2 hours, more than 2 hours, bakit parang demonyita siya? It just doesn't match. And that's how you want us to remember her. I am too afraid na pag dumating yung pagkakataon na nagtanong ng dalawang anak mo, this is, di ba? This is your way of telling your kids tungkol sa nanay nila.
I hope by that time, hindi na puno ng galit yung puso mo and you can be fair with that kind of story para sa mga anak mo. Diba, Brad? Tama po kayo. Oo, kasi napatinukan niya, Brad eh. Dati ka lasinggero, nagsisimba ka na at nagbabasa ng Biblia and it's because of her. And yet, di ba sa kwento mo, demonyita siya. Asan doon ng connection? There are so many things, Brad, that you're supposed to be thankful sa kanya. Di ba, na na-overmention mo sa kwento mo, hindi ko na siguro maisa-isa. And yet, you don't appreciate her. Is she the love of your life? Is she the love of your life? Opo, dati. And, dati? Hindi na po siguro ngayon. Well, evidently, yes. Ang pangit naman kung nagbutuhan sa bahay niya para palayasin siya, remember? And yet, siya ang love of your life. Well, you don't just do that to the love of your life. Kaaway mag-asawa, pero yung mapagkakataon tatahimik lang tayo bilang lalaki. There should be the moment that we just pause and stop for a while and shut up. Whether we are right, whether we are wrong. Only for one simple reason. Alam mo kung ano yun? Opo. Because that person you are fighting with is the love of your life. And it doesn't matter kung tama ka o mali ka. And you are not supposed to make your partner feel that she needs to prove just to get your approval on some things. And that part you failed. Pag dumating ang pagkakataon, Brad, na nagmahal ka ulit, pero ka na minamahal, you always ask yourself, with the things I do right now, am I making this girl feel like the most beautiful girl in the world, or I'm doing things for compliance? Am I supposed to be offended with little things na nakalimutan ko yung 101 things na nagawa niya, nagpangiti pala sa akin, and I remember just one time she was able to offend me? Ito bang kinasasama ng love ko ngayon? Ay mararamdaman ko kung naliligaw ako sa kanya ngayon. That's where we fail bilang lalaki. Pag naliligaw tayong haba ng pasensya natin. Pag tayo na, we count all that offend us. Everything. Sumbat natin. Pero naliligaw tayo, yung simpleng pangsampay niya sa'yo, you will gladly take another one on the other cheek. Kasi naliligaw tayo. In the past 5 years, Brad, I don't feel na naging mabuti siyang asawa sa'yo. Well, this is your story. But I'm sure there were nights you laughed so hard and you are grateful na siya ang taong nakatawanan mo. Tama ba? Opo. And you forgot that part sa kwento mo sa akin. Almost 3 hours. All you ever did was dignify yourself. Wawa naman siya, no? You claim tonight that you've lost everything. Put yourself in her shoes. Nung umalis siya sa bahay niyo kanina, dala ang mga gamit niya. I'm pretty sure mabigat yun. Nung pa nga niya, kung nasan yung damit ko, nailagay ko ba lahat ng damit ko dyan? Nailagay ba niya yung mga damit? You're not getting my point. Not getting my Malakas po talaga yung loob niya. You are not getting my point. Kahit sinong ilagay sa katayuan niya, Brad, will show a brave face because you don't have anybody with you. You don't have anybody to back you up. Because everybody around you is voting for you to leave. Can you hear how you talk right now? This is the mother of your kid. This is one person that you drove away out of your door kanina. And you mock her.
as if hindi ka niya napasaya, even for one single moment. You're very arrogant, Michael. You're very arrogant. Ay, imagine, hindi ko alam, ayaw ko na tanungin, but it doesn't feel good. Ako si Angel, nandiyan ako sa bahay ninyo. Nandiyan yung 2 anak ko, pamilya ng asawa ko, nagbobotohan para palayasin ako. Nung tinanong si Michael kung papaalisin ako, papaalisin daw ako. Do I have the choice to cry? I don't have the choice to cry. I will just leave. Because nobody in this house would want me to stay. Put yourself sa kanyang sa kanyang pwesto. Baka nagpakamatay ka kanina. Padya kasi ako humingi na sorry. Humingi ako ng sorry sa kanya. Ay, in-insist niya na hindi niya talaga ginagawa yun. Pinanindigan niya yung pride niya. Ako talaga humingi ng sorry. Brad! Paano kung pinanindigan niya hindi pride? Paano kung pinanindigan niya yung totoo? Paano po, nabasa ko naman po talaga. Saka sinabi po niya, babae yun. Tinawagan po ng mama ko sa ibang number, lalaki sumagot. Tapos hindi na nagsasalita. Baka nga ng lalaki siya. The only thing you can do right now is to honor the memories of 5 years being with you. I wasn't there kanina. Pero impyerno yun pag pinapalayas ako. Hindi, dead ba na siya? Nanood pa nga po ng movie. Baka nga dati siyang anak ng demonyo, Brad. Totoo po sinasabi ko. Ay. Dead ba lang siya? Sabi niya sa akin, bakit ako alis dito? Pinatunayan ko totoo yung sinasabi niyo. Kaya, niya, talagang hinahamon niya kami. Dinidera niya kami. Which is, pinaglalaban ko, naghihintay lang ako. Ako na nga humingi ng sorry. Tanggapin lang niya siya, pero hindi. Nagwala pa siya. Congratulations, Brad. Congratulations. Wala ka na sa impyerno. One day gumising ka na kaya mo na ma-appreciate 5 taon na hindi puro sama na love na alala mo. Parang di sayang. Okay? Opo. Sana, Brad. It's almost 3 o'clock. Pwede natin tapusin to? Opo. Michael? Michael? Opo. Ako hihingi ng pamanhin sa'yo. Hindi dahil nagalit ako. Alam mo kung bakit? Ganun po talaga pag kaibigan, kahit ako sa kaibigan ko. Okay. So, hindi pa ka tapos, Brad. Opo. Sige po. Huwag na lang. Kasi tama ka naman sa iniisip mo nga naman yan. Kaya ko na lang di maliin. Papa Jack, sorry. Tuloy niyo po, Papa Jack, sorry. Hindi na. Okay na ako. I can live with it. I can be peaceful with it. I don't know about you. Siguro na ako nagbase lang ako na napakasimpleng bagay, Brad. Hindi lang ako maniwala na ikaw yung... Kasi sobrang perfect ka sa kwento eh. Doon lang ako. I tried my best to balance things out. Pero siguro nga, Brad, tapusin mo na 5 taon na paghihirap mo.
I apologize for failing on you tonight. I seldomly let this happen. Alright? Opo. I failed on you big time. Don't say thank you, don't say sorry to me. Kasi wala mo ko naitulong sa'yo. I hope one day matulungan kita. But tonight is not the night. Okay? Opo. So, pasensya ka na. Wala ko naitulong sa'yo. Marami pa ba, Jack? Marami pa ba, Jack? Sobrang dami. Hello sa manok. You go to bed now and take care of your children, okay? Opo. Tandaan mo, ikaw na ng tatay ngayon yan. Right? Opo. So, pagbutihin mo yan. Sana makapag-usap tayo pag hindi ka na puno ng galit. Opo. Tawagan mo ako, mag-usap tayo. Opo. Gagawin ko po yun. Anything more? Wala na po ba, Jack? Thank you sa pagtawag. Salamat din po. Si Michael, mga kaibigan, from Caloocan. Sabi ni Alex, sira ulo ka. Ako daw ba? Ako ba? Alex? Baka nga po sira ulo ako. Kaya huwag ka tumawag sa akin, baka masiraan ka ng ulo. Sabi ni Happy, in fairness din kay Kuya, kung matinong nanay si ate, hindi ako aalis ng bahay na hindi ko bitbit ang mga anak ko. Well, o nga siguro. Baka. Aminin na natin mga kaibigan, wala ko natulong sa niya tapos. Aminin na natin sa kwento ni Michael, sabaw ako at wala ako naiambag sa kanya. So, sinayang ko lang ang panahon ni Michael. Or I'm just being sarcastic. Maybe I am. Baka kasi inihina po ako. Ang sakit na ng pantog ko, hindi natatapos yung usapan namin kasi ayaw ko rin matapos. Dahil hindi ako kontento. Sa lahat ng mga nainis sa akin, God bless you. Sa mga natuwa sa akin, kung meron man, pahag naman ako sa inyo. Sa mga nilalang na inantok sa booth, widlip na lang kayo dyan. Tao dito mga kaibigan, inis na uso na akong balatan ng buhay. At may mga nag-text na nga sa akin mga kaibigan. Buti na lang hindi kasama yung boss ko sa mga nag-text. Kung hindi, nga. Diba? Sabi ni Jonathan Ling, nang dahil sa caller mo walang wild confessions. Ang ganda naman ng concern mo, Brad. Pops, pakibati naman ang minamahal kong friend na si Jay. Ang minamahal ng friend kong si Jay na si Cristel Romero ng Hexagon Group of Companies. Coming from Vince the Prince. Salamat mga kaibigan. Makasuya. Nakakaumay. Nag-enjoy ako ba, Jack? Sabi ni Carlots. Baka hindi binigay kasi sabi kanina wag niya kunin dahil yung natitira sa kanya. Hindi ko alam mga kaibigan eh. Ang hirap kasi mag-probe kay Kuya kasi pag ganun kinento niya, pag nag-probe ka, may iba ay mali po yung sinabi ko. Di ending, ang hirap mag-probe, di ba? May mali nga kasi ako. Dahil sa caller, nagutom po ako, nabaog ako, tapos kaya nagutom na, nagreklamo ka, ano ba yan?
Papa Jack, natulog ako tapos nagising ngayon. Hindi pa tapos caller mo. I tried my best. Huwag na magalit. I feel really bad, mga kaibigan. I feel really bad. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Una-una, pag feeling ko kasi nag-iwala yung dalawan nila lang, the best thing to do next after that is to try to honor kung gaano man kayo kahabang panahon na nagsama. Kung 5 taon, at least pag binalik ka mo 5 taon, alam mo na mangingiti ka, hindi ka mabubuisit. And as long as you can never appreciate what went down in the past 5 years, you will never come to a point na mangingiti ka sa nakalipas na 5 taon. Ayokong mga kaibigan, ako bilang tao, total tinatawagan nyo kapag feeling nyo may matutulong ko sa inyo. Ayoko na pag binalikan mo yung taon na magkasama kayo, hindi ka natuto, hindi ka napangiti, na ang mangyayari, may inis ka lang, sinayang mo yung 5 taon. Kung umiti ka na parang walang bukas sa relasyon, gusto ko piliin mo yung mga yon para tumuloy sa buhay at kinamaalala. Or maybe I'm just that kind of person. Diba na pinipil ko sa lahat ng caller ko ito. I am very positive on how to move forward. That after 5 years, pag ako si Michael at di ko nakasama si Angel sa buhay ko, at tinanong ko ng anak ko, paano ko bibigyan ng mukha yung nanay nila na sa paningin ko di munyita? May anak kayo eh. Tsaka paano ako magtatanong kung pag tinanong ako sa kwento niya, mag-iiba bigla. Si Nikay, nakasubaybay. Si King J. Michael, si Franz Lee, at si Dominic Rash, si Michelle Valdez, si Shiloh Bands, please, ano din? Batiin ko lang mabati ng mga bisita ko ngayon na nainip na po, gusto na alsabalutan ng marami. Happy listen to me, Glenn Moren, tulog na, nakakataba lalo ang pagpupuyat kung makataba-taba ka naman, daganang kita dyan eh. Happy 50th birthday, Mama Beth from RJ Sarile. Hello to all our friends, Christine Jewel from Chorlas. So, Chorlas. Again. Hello kay si Patrice Legaspi, Papa Ver, or Ver, kung ano man yan. Mayan, Daniela, Ninong, Eda from Bibs. Merry Christmas. Ang EGS Global, good luck daw kila Andy, June, Mercy, Rods, Bren, Kath, Joy, Erwin, Howell, and Wilton, tsaka kay Ian. Guys, studio daw kayo sa SAT. Alang niya, sana tinext po sila, pinapadaan niyo po sa akin. Bes, Mayos, thanks for all the advice, take care. Coming from, paano to? Si? Tin? Sulat kabayo. I have disappointed many people tonight, mga kaibigan. But I will never change the way that I am on air. I have only few moments of trying to connect to who I talk to on air, mga kaibigan. And if my ways are radical for you, if it's too explosive and radical para sa Brad, you are free to tune into Chico Loco kasi ang sarap makinig sa kanya. Diba? I can only be a friend to a caller. Hanggang dun lang po ang kaya ko. Hindi ako magiging genie. Dahil ang genie matataba, walang genie payat. Pansin nyo ba, lahat ng genie malaki yan? Tapos ang taba ng dalit sa violet kulay. Ayoko kaya. Bahala kayo. Yun, mga kaibigan, 2,779 comments for one caller. Mga kaibigan, nagwawala ang buong Pilipinas. Nagko-comment. May nag-away na po because of sides. Pero maraming salamat, mga kaibigan. Kung nakikira kayo, I will never give you the perfect answer every time. I can only be a friend to someone. And all I worry kapag may kausap ako, pag wala nang pwedeng balikan, is how to move forward. Realize something wrong, and then you can move forward because you can learn from what's been wrong. Pero kung perfect ka, anong matututunan mo sa nakaraan? Wala kang matutunan doon. Papa Jack, pabati ba ang Isip family? Pag-greet yung mga friends kasi na Dwayne, Lay, Renz, Rosnell, Kat, Iya, Jonessa, Pinky, and Kenneth, sabi dito. At
Nakadalawang caller lang po ako ngayon. Callers ako ngayon. Isang the letter. Si Carlot, gusto ko pag high blood ka. Walang niya ka. Alam niyo ba, in between, chinichika ko yung mga tao dito para gumaan yung pakiramdam ko. Tapos pag galit ako on air, may isa nagbibijiwal dito. Tigas na mukha. Ganun. Sa lahat ng mga nasa booth, pasensya na ha. Palakpak naman malakas para marinig. Woo! May natira pa akong fans. May 5. Ay nako. Papa Jack, kubati naman si Renz, Kuya Dilion, Joanne, Piado, Manong Marcos, Ate Tess, Kuya Edwin, Jennifer Benaventura. Sa Jewels 24, salamat daw. Papa, nakaantabay ako sa birthday ko. Walang pangalan. Sorry po kasi nag-reformat ako ng phone. Si Ma'am Melly ng Villar Foundation. Hello po sa iyo, ma'am. Kamusta ka? Ang Jollibee Padre Rada Crew. May ano ba taong pin? Ha? Ilaya Divisoria? Nandito pala ka last time, no? Ayun, dalawa. Okay. Ate, Makaya, Malaya, Sulat Kabayo. Ingat sa duty. Good night. Ang lamig. Di siya na sa aircon. Maligayang pakikinig po. Again, mga kaibigan, I went against people's ideas and opinions. Or maybe it's a healthy conversation. Pasensya na rin, sayang ko ba yung 3 hours? Sana hindi naman. Friends tayo ha. Pag nga ako. Grabe, tagal ha. Ihinga talaga ako. Diretso paalam na, mga kaibigan. Kung ako'y nakikinig, maglilipat ako ng radyo eh. Pero bago ulipat, babasagin ko pa. May inis ako eh. Ako talaga na-insult ako doon, mga kaibigan. Yung nanganganak. Nasaktan ako na sobra doon, mga kaibigan. Nanganganak, sumisigaw at sabi parang umaarte lang. I'm very offended by that situation. Sobrang. At yung pagkakataon na yun, kung yung ganong kalaking effort na babae hindi mo na-appreciate, kung yung ganong kalaking effort na babae hindi mo na-appreciate yung panganganak niya, ano pa kaya sa malilit na bagay? That gives me a hint and a clue on how you treated that person. Kaya ako sobrang galit, mga kaibigan. Kaya lang wala eh. Pag may pinuprobe na ako, nag-iiba na yung kwento, nga. Kakain na lang ako. Tawagan ko lang yung misis ko, ano kaya luto nung sa bahay namin. Si Denden pala, si Boy Alimuom, nakikinig sa atin. Hoy, Denden! Nasa na sugod bahay kang bukas. Ikaw wala lang. Makaikaw nga ako. Ayan. Saan ba yung number ng asawa ko? Magang ko nga. Kaya maingay Ayan. Di nagre-ring? Wala pala akong load eh. Hello? Hello, mahal! Mahal? Ang ginagawa mo? Nakikinig sa'yo. Ang tsaga-tsaga mo na makinig, 3 oras yun. Love mo ko, no? Hindi, kagising lang namin. Sinong kasama mo sa bahay? Yung aso. Yung anak nating mabalbon. Nagutom ako kasi ayun, tumasagot yung aso. Mickey boy, kain ka na. Yung pagkain pang aso, pang dog style eating, ganun. Mahal! Nagugutom ako. Pag uwi ko, kumain tayo. Sunduin mo ako. Yak! In love Mahal! Tayo sa labas. Sige, gusto mo sa loob din. Anong gusto mong kainin maliban sa aking, luto? Hindi ko naman nagluluto eh. Nagluluto ako to, binibisto mo ako. Nagluto kaya ako sa'yo ng bacon. Pipirituhin mo yung bacon, Tapos nagluto ako. Nagluto ka ng patatas. Huwag ka na maingay. Patatas ka dyan. Yung ginulat na ba, paggulat ko, naging mashed potato siya kagad. Di ka ba naawa sa akin? Na-stress ako? Sakto lang. Ano ba yan? Wala kang awa-awa. Tandaan mo, sa relasyon natin, ako lang ang lagi ang tama. Ako yung perfect. Ganun talaga eh.
Hindi ka ba naiinis sa caller ko? Ay, inis. Bakit? Eh, kasi parang ano yun eh. Bakit tawa ka ng tawa? Wala. Ay, naalala lang ako. Hi, ex mo, no? Hindi. Ano ba yan? Naalala mo ex mo, no? Hindi. Naalala mo ex mo malapit sa bilihan ng puto, no? Hindi. Hindi mo naalala ex mo na yan? Hindi. Uy? Okay, nakikinig yun sa'yo. O di batiin mo? Wala na kasi ako magawa. Gusto ko lang mag-good vibes kaya tinawagan na lang kita. Kaysa naman tignan ko itong mga mukha nandito ngayon. Sige, uwi ka na. Ay, bakit kaya? May nagtatanong kasi sa akin sa Twitter kung meron daw bang wild confessions. Akala ko ba wala na? Ito na nga yung wild confessions. Kausap kita. Ano yung animal version? Ano ba yan? Sige, Malun. Oh. Nagkatelebabad na tayo eh. Marami tayong load. Hello? Hello. Sige na, uwi na ako. Sige na. Bye-bye. Love you. Ikis mo nga ako, mahal. Oo. Ano ba yan? Ay, sige na. Kayo muwa lang. Ganun. Ay, high school na. Bye-bye. Ano ba yan? Ang harot-harot nito. Sino ba to? Ay, asawa ko pala yun. Kauwi na nga mga kaibigan. Sakit ng ulo ko. Sorry ha. Pinapatagal ko lang para mag-antay pala mga nandito ngayon. May magjowa dito. Galing pa po ng ano. Saan kayo galing, Brad? Batangas? Uuwi pa ngayon. Naku, paktay ka di. Day. Papa Jack, lagot ka kay mahal. May ibang girl ka pala. Ano yan? Kapala mahal din name niya. Ito pala gawa ng kwento. Block kita dyan eh. Hi! Bakit nyo pinag-uusapan yung ex ni Mahal? Bakit? Wala akong issue sa ganyan. Sorry. Hindi ba ako insecure? Hindi maganda ang insecure. Wag nga. Oo. Pinag-uusapan namin lagi ni Mahal yung mga nakaraan namin. Kasi dapat gano'n nagkakwentuhan kayo. Diba? Oo. Dapat whatever your the past of anybody should not hurt you because it's part of the past. It might make you uncomfortable but it's not supposed to turn you away. Naku, sumi English, oh. Oo, kasi sabi niyo, practice what you preach, oh. Sabi ni Franz, kalalaking tao, sabi niya, nagseselos kami kay Mahal Pakis din. Mukha mo. Hindi niya ako makahalik sa asawa ko kasi may singaw ako, eh. Bakit nung singaw ko? Sabi nila, hindi raw ito paliligo. May singaw. Nabibisto tuloy ako. Pumaligo kasi ako, mga kaibigan. 2 minutes. Actually, in 2 minutes, mga kaibigan, nakapagsapatos na ako nun. Totoo nga, ha? Wala exaggeration to, ha? Sa 2 minutes, mga kaibigan, nakapag-shower na ako, nakapagsipilyo, nakapagbihis, nakapagpantalon, at nagsasapatos na ako by that time. 2 minutes, ha? Ayun, totoo. Mabilis ako, o hindi ako naghihilod? Baka yung pangalawa, hindi ako naghihilod. Ay, nako. Hello kay Christine Bucago. Ayan. Who just got home and to her twin sister, Crystal, from Maui. Ano pangalan to? Maui. Sulat baboy. Ano to? Danis? Si Blessy. Si Brian. Saka si Thea. Ano pa? Brain? Sulat kabayo. Hi, again, I apologize for not being able, mga kaibigan, na ma-reach yung goal ng programa natin, which is to help. Alam ko natulong sa kanya, di ba, mga kaibigan? Kinonfirm ko lang yung mga dapat alam na niya, pero hindi. Hayaan mo na nga. Siguro, hindi lahat ng pagkakataon may solusyon si Papa Jack. Ano ako? Superman.
Again, mga kaibigan, I apologize. I feel bad, mga kaibigan. I really feel bad. Pasensya na po talaga. Ay. Si Penda, katabi ko nang te-text pa, oh. Ngat-ngating kita dyan, eh. Pabati po, mga classmate ko sa LCNHS. Klase mo to? Larry Katindig ng Lucena City. Mga ka-text ka, Pentaplex, ha? May nag-text sa akin babae, oh. Sabi niya, mua. At nag-reply ako ng mua. Hello, Klong. Sa mga hindi ko nabati, mga kaibigan, pasensya na kayo. It's goodbye time for Papa Jack. Dennis Francisco, how are you? Salamat. Well, this has been me, the one, the only nice, and dati nag-isang DJ, mga kaibigan, na feeling sexy. My name is Papa Jack. Cool. Hanggang labasan. Waving goodbye to all of you now, ang DJ na sa sobrang harta pagkakamalang bading. But if you're looking for some joy, can always be your boy toy. Sa lahat po na merong bitterness sa kanilang mga puso, tandaan nyo lamang, if you are just about to say goodbye of you, or maybe you've said goodbye to someone who's been really close and dear to your heart, tandaan mo, sinabi ng kaibigan ko sa akin, it's never about the destination, it's about the journey. Uulitin ko lang po, it's never about the destination, it's always about the journey. If you failed on that part, remembering what's good, dun sa naging biyahe mo with someone, we're talking about 5 years here, then you have wasted 5 years of your life and you're not supposed to do that. Mga kaibigan, I'll see you again tonight. Pareho lang bang istasyon, parehong frequency, mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod. My name is Papa Jack. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to! Lee Greenwood sa kanyang awiting I Owe You. Very wonderful song, mga kaibigan. I hope you get to read yung lyrics po nito. Napakagandang awitin. Good morning, everyone. 8 minutes after 3 o'clock, Tuesday ng umaga. December 10 na po. Here we go.